Kaso ng kolera, mabilis ang pagtaas. Mula Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 773 kaso ng kolera at mayroon ng isang namatay. Ayon sa DOH, pinakamarami ang kaso ng kolera sa Eastern Visayas na may 702, sinundan ng Bicol 39 at Cordilleras 8. Apat naman ang mga naitalang kaso ng kolera sa Northern Mindanao at Caraga at 2 sa Calabarzon. Noong nakaraang taon, nakapagtala ng 1,248 kaso ng kolera. Pinakamaraming kaso sa Eastern Visayas, Davao at Caraga Region. 13 ang naitalang namatay dahil sa kolera at karamihan umano ay mga bata. Noong nakaraang taon, tanging ang Pilipinas sa Western Pacific at isa sa 30 bansa sa mundo na may naiulat na kolera ayon sa Global Cholera and AWD Dashboard of the World Health Organization. Ang kolera ay galing sa bakterya na nakukuha sa ininom na kontaminado o maruming tubig. Nanggagaling din ang bakterya sa maruming kapaligiran kung saan dumudumi ang mga residente. Namamalagi ang bakterya sa maliit na bituka dahilan para ang biktima ay magkaroon ng diarrhea hanggang maubusan ng electrolytes at magiging sanhi ng kamatayan. Kawalan ng malinis na inuming tubig at kubeta ang itinuturong dahilan ng pagkalat ng kolera sa maraming bahagi ng bansa. Marami sa mga residente ang sumasalok ng tubig sa mga balon, bukal, ilog at sapa. Hindi na pinakukuluan ang tubig kaya nananatili ang bakterya at ito ang naiinom nila. Dahilan din ang kawalan ng kubeta sa maraming liblib na lugar kung saan-saan dumudumi ang mga residente at humahalo ito sa mga pinagkukunan nila ng inuming tubig. Ayon sa report, 40 milyong Pilipino ang walang malinis na inuming tubig. Sabi ng isang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, karamihan sa mga Pinoy ay umiigib ng inuming tubig sa bukal, sapa at sumasahod ng tubig sa ulan. Karamihan sa kanila ay mula sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon pa sa opisyal, wala ring kubeta ang karamihan sa mga Pilipino. Isa sa mga naiisip nilang paraan para mabigyan ng malinis na tubig ang mamamayan ay ang desalination process, kung saan ang tubig mula sa dagat ay makonvert sa fresh water. Ngayong nalalapit ang tag-ulan, pinangangambahan ng pagdami pa ng kaso ng kolera. Ayon sa DOH, mayroong bakuna laban sa kolera subalit may shortage dito. Ipinapayo ng DOH sa mamamayan na ang regular na paghuhugas ng kamay lalo na kung matapos dumumi, kalinisan sa katawan at mahalagang pakuluan ang inuming tubig. Madaliin naman sana ng pamahalaan ang pagkakaloob ng pagkukuhaan ng malinis na inuming tubig para sa mamamayan para iwas kolera. Yan ang masakit dyan, yung sakit na kolera. Hindi lang sa tag-ulan ito nangyayari kundi maging sa panahon ng tag-init dahil sa kakulangan ng palikuran o kubeta. Sumasalok sa mga balon, sapa, ilog ang mga karamihan nating kababayan lalo sa mga liblib na lugar sa probinsya. Kaya dapat sana ang gobyerno ang gumawa ng hakbang. Tulungan nila ang mga kababayan nating mga nasa malalayong lugar na mga liblib na lugar na nakatira. At sana palakasin ang kampanya ng DOH, bigyan ng malaking pondo ang DOH para tulungan ang mga kababayan nating may sakit o nagkakasakit ng kolera. Bigyan ng mga gamot, turuan kung paano iwasan ang sakit na ito
gabayan. Hindi yung basta na lang nagpalabas ng mga balita sa radyo, telebisyon at pahayagan. Bigyan ng babala. Minsan English naman yung mga sinasabi nila. Paano maintindihan ng mga kababayan natin yan? Hindi naman lahat marunong o makaintindi ng English. Kaya dapat sana, pag ini-interview, Tagalogin na lang. Hindi yung pa-English pa ang karamihan sa ating mga kababayan. Hindi naman tayo mga Amerikano. Tayo ay mga Pilipino. Para maintindihan kung anong ibig sabihin ng mga gusto nilang sabihin at iparating sa mga mamamayan.